Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng educational materials sa mga estudyante ng Pinaglabanan Elementary School sa San Juan City ngayong Huwebes, June 11. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng edukasyon sa bansa at papapaunlad ng foundational literacy, pinangunahan mismo ni Pangulong Marcos Jr. ang pamamahagi ng nasa 1,000 school bags at learning supplies para sa kindergarten at grade 1 students. Nakatanggap din ng libreng tablet ang mga estudyante ng nasabing paaralan. Nagkaroon din ng pagbisita sa mga classroom, demonstration ng smart TV at tablets at orientation para sa mga benepisyaryo ng Bagong Pilipinas Presidential Merit Scholarship Program. Iba't ibang bayan at probinsya na sa Mindanao ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa matinding pinsalang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol. Ito ang bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental, buong probinsya ng Sarangani, province kabilang na ang mga bayan ng Glan at Malapatan at ang General Santos City na nasa South Cotabato. Dahil dito, agad na may palalabas ng mga LGU ang kanilang Disaster Response Fund para magamit sa paghatid ng tulong sa mga apektadong residente. Isang cleanup drive ang isinagawa ng Department of Public Works and Highways sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Nasa 200 empleyado ng ahensya ang nagtulong-tulong para magdinis dito sa parke. Ang detalye alamin natin mula kay JM Thompson. JM? Joshua, nagkaroon nga ng cleanup drive ang Department of Public Works and Highways dito sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Nagkaroon o sumama yung 200 empleyado ng ahensya at para magtulungan na maglinis dito sa parke. Bahagi pa rin ito ng kanilang programang Upland Kontra Baha at ng kanilang 128th anniversary celebration. Ang Las Piñas Parañaque Wetland Park ay tinaguri ang last coastal frontier ng Metro Manila. Matatagpuan ang parke sa baybayin ng Manila Bay sa pagitan ng lungsod ng Las Piñas at Parañaque. Ito na lamang ang natitirang functional wetland at buhay na ecosystem sa buong Metro Manila. Pero dahil sa mga basurang napupunta sa parke, nagiging banta ito sa buhay ng mga natitirang punot halaman. Tuwing habagat season, sinasabing dumadami ang napupuntang basura sa baybayin. Dahil dito malaking banta rin ito sa iba't ibang habitat at sa iba't ibang uri ng hayop na mayroon sa parke. Idineklara din itong critical habitat sa Pilipinas noong April 22, 2007 sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 1412. Bukas din ang parke sa publiko bilang tourist spot. Bukod dito, Joshua, malaki rin ang naitutulong ng mga bakawan at kapaligiran ng parke bilang panangga ng mga karatig lungsod laban sa malalakas na storm surge at para makatulong din sa pag-absorb ng tubig para mabawasan. Joshua, dito makikita yung ilang basura, kabilang dito yung mga plastic mula dun sa karatig lungsod at may naman yung pagbabantay ng mga kawani ng parke, pero dahil nga sa tuwing high tide at malakas ang ulan, inaanod at sa pagtutulungan naman ng DPWH ngayong araw, Joshua, nagkaroon o naisagawa nga nila ng matagumpay itong cleanup drive dito sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Joshua? Maraming salamat, JM Thompson. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Bayan.